Hi guys! Welcome back to my channel, Aileen de la Cruz Vlog. For today's video, may papakita po ako sa inyo na halaman ko na gagawan natin ng solusyon kasi feel ko may problema po siya. Okay? So, ang vlog po na to is about understanding yung behavior or yung appearance po ng ating halaman na nangangailangan ng atensyon natin. So, on this spot po, ito po ang aking halaman na sinasabi. Iyan po si Orpet. Si Orpet po, may kasama po siya rito sa isang paso. Not sure kung Suyon po ang name nito, pero mukha silang healthy, diba? Healthy. Tapos, ito naman si Orpet. Kaya ako po masasabi na may problema siya kasi, you know, yung ilalim ng dahon niya, nangungulubot. Ayan. Tapos nagtataka ako bakit lumilitaw yung nagkakaroon siya ng ugat sa lower part lang ng dahon. Defense mechanism po ito ng halaman para mag-survive yung natitirang pot na walang problema. Tapos ang napansin ko pa po rito is ayan o, yung ano niya, yung stem niya nagiging dark. Hindi ko malaman kung kailangan niya pa ng additional na lupa or kailangan niyang mailipat sa isang separate na paso at bagong soil mix. Ang itsura po nila is napaka-healthy, pero kung pakakatitigan mo po sila is nagkakaroon sila ng problema. Kasi eto rin, napansin ko rin tong kasama ni Orpet. Nagkaroon din siya ng ugat sa ilalim na parte ng ano niya, ng stem niya. Ayan oh, guys, oh. Oh. Tapos ayan, oh. So inisip ko po na iripat ko sila, itanim ko sila sa hiwalay na pot. Kailangan ko silang, anong tawag dito? Huhugutin ko sila sa lupa. I-air dry or iimbestigahan ko kung anong itsura ng buong stem nila at yung behavior ng ugat nila sa ilalim. So, kung bago ka pa lang po sa aking channel, paki-like naman itong aking vlog. Paki-subscribe na rin po at click yung notification bell para po maging updated kayo sa susunod na vlog ko. Tapos, ito naman po, taos puso po ako nagpapasalamat sa aking mga members ng aking channel. Sila Mergen Garden, tsaka si Inang Mukbang, tsaka yung pong patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat. Okay. Yan. So, i-ano na po natin. Ituloy-tuloy na po natin para malaman natin kung may problema ba talaga. Kung anong itsura niya sa ilalim. Okay, so ito muna dyan. Alright. So, hugutin na po natin Unahin natin hugutin si Orpet. I-zoom natin yung camera. Yan. So, ayan po si Orpet. Alis muna natin yung pagsasalina natin. Ayan. Tapos nagkasuhi si Orpet, oh. Okay. Nag-word talaga ako. Bakit? Parang nagkaka-stem rot siya. Oh, stem rot na talaga, guys. Kasi ang lambot na niya, oh. Oh, ang lambot na itong parte na to. Mababali na siya. Oh, nahugot ko po siya. Oh. Alam, may problema pala talaga siya, guys. May sakit. Kumbaga sa tao, may sakit po siya. Ayan, oh. Yan, guys, oh, mushy na. Oh, lambot. Wala nang laman yung gitna. Kaya pala ganyan siya. Kaya pala, ako, sanay na ako kapag yung dahon, nagiging yung nadideform, yung nangunguluntoy in Tagalog. Ayan po, oh. So, there's something. So, meaning, yung succulent nyo is crying for help na. Ano aking bunting? Ayan. Lupitin po natin siya, guys. Okay, lupitin natin siya. So, yun, oh.
Ay, diba na? Kunti. Ayan, sabihin niya na nga lang. Ayan o guys, so, ang lambot diba? Bumali na siya sa sarili niya. Sabi ko na talaga may problema itong halaman ko. Ayun o guys, nagbasa na o. So, ang gagawin natin is, guguntingin natin siya. Ayun, my God. Inalay na tira. Ang ganda-ganda ni Orpe, tas may sakit naman pala. Yan, so itatanim natin siya separately. Tingnan ko ito kung may maisesave pa ako sa part na ito. Alisin kaya natin. Matigas tong ilalim pero eto bulok na siya. Stem rot na siya. May lumalabas na tubig oh. Yun. Pwede pa to guys. Pwede pang itanim para may magsuhi pa dyan. So next naman, dito naman tayo. So yan siya, diba? Ang ganda-ganda niya. Pero dahil nagtataka ako, bakit pag dito may ugat-ugat sa ilalim. Ay, nalaglag. Go worry na naman ako, baka mamaya may problema nga siya. So check, huhugutin natin siya guys. Check natin kung anong itsura ng stem niya, kung stem rot na din to or uy, ayaw niya ah. Makapit yung makapit siya guys. Ay man, pansin nyo yun guys. Ang dami niyang ugat na healthy. Ay, hindi naman siya stem rot. Matigas siya hindi kagaya nung isa. So I guess ito hindi ko siya aalisin sa paso. Dadagdagan ko pa siya ng lupa. Kaya lang need kong ihiwalay itong pamis sa ibabaw. Alisin natin. Guys, healthy siya, diba? Ayan, nahugot ko na nga. Diba? Healthy siya, Dami niyang ugat. So, meaning, surviving siya. Maybe, kailangan ko lang ilubog ng kaunti yung niya. Lipat na nga rin kita ng tuluyan. Dali na kita dito. Gusto mo ba rito? Ayan, para mas maganda. Okay. Tingnan natin. Ayan. Yan. Ano lang. Ito ng bagong lupa. Kasi sa soil mix na yun, nagkasakit si Orpet. I don't know why. Kaya much better na bigyan kita ng bagong soil mix. Yan. Ayan. Ang ganda diba? Okay. Bigyan natin ng osmocote. So, rule of thumb guys, kapag yung appearance ng halaman nyo or succulent nyo is nag-iiba na, meaning may something sa succulent, so kailangan nyo siyang hugutin. Okay. Ayan. Sturdy na po siya. Okay. Tapos dito na tayo kay
Dito na tayo kay Orpet. Bait-bait pa naman ito ni Orpet. Okay, so since may ugat naman na siya, tatanim na rin natin siya. Diretso tanim na natin siya, guys. Okay. Ayan. So, na-transfer na natin ang paso si Orpet. Pag ganito po, hindi po sila pwedeng ilagay sa may bright shaded area. So, dun sila sa malilim na parte ng plant rack. Tsaka ito. Ito okay lang kasi healthy naman siya. Pero, since pareho ko silang bagong nairipat, pagsasamahin ko sila sa isang part ng aking plant rack. Thank you so much sa panonood. Sana po ay may natutunan kayo sa vlog ko ngayon para ma-identify nyo kung may problema po ba ang succulent nyo at kung ano po ang dapat gawin. Sintan, thank you po sa pagsuporta at sa panonood ng aking vlog. For more tips and repotting succulents like this, kindly wait po sa aking next upload. See you on my next vlog. Thank you so much. Bye!